Nais ko po munang basahin ang ilang pong mga comment na pumasok. Magmula po sa ating kapatid na Garcia Hipolito Casey. Good evening po. Nakikinig po ako, brother. God bless you po, brother. Listener here, Qatar. Wow. Nasa Qatar ang ating kapatid na Garcia. Salamat kapatid na Hipolito Garcia. Kahit man lang sa programa ay makarating ako dyan sa Qatar. Magandang hapon sa iyo dyan, kapatid na Garcia Hipolito, kung di po ako nagkakamali. Mula pa rin sa ating kapatid na Garcia, salamat po sa Diyos. Amen. Sa Diyos ang pasasalamat at lahat ng kapurihan. Mula po sa ating mga mahal na kapatid, dyan po sa may Angeles City, Pampanga, kapatid na Calvin at Dalia Collins. Magandang gabi, Bro Emil at mga kapatid. More power ang salita ng katotohanan at ang sagot ng katotohanan. God bless. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, kapatid na Calvin at Dalia, sa mga videos na inyong ginagawa para sa programa na ating pong ilalagay sa reels, sa story. Salamat, kapatid na Calvin at Dalia, sa inyong paglilingkod, maging sa inyong pag-iimbita sa mga kaluluwa na makinig ng Ebanghelyo o maka-join sa online Bible study. Yan man ay bahagi ng inyo pong paglilingkod. Kung ginagawa ko ang aking katungkulan, pangangaral, at ginagawa nyo ang mag-imbita ng mga makakapakinig, ay parehas lamang po tayo ng nagagawa. Kung paanong nangangaral ako, kayo nag-iimbita, parehas lamang po yon. Dahil ang kaloob ko ay ang pangangaral, ginagawa ko ito, at ang kaloob nyo naman ay ang pag-iimbita at paggawa din ng mga videos ng mga pang-encourage na manood sa programa, ay sa pamagitan nito'y nakapaglilingkod kayo. Nakakasama po kayo sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos na maipangaral at maipalaganap nating tulong-tulong ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya maraming salamat, kapatid na Dalia at Calvin, at pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ang inyong pamilya. Wala pa rin kay kapatid na Kalya sa kanyang pinadalang emoji. Salamat, kapatid na Calvin at Dalia Collis, sa emoji na ayun na may sumasayaw-sayaw. Salamat, kapatid na Calvin at Dalia Collis. Mula pa rin kay kapatid na Mary Chris, Brother Emil Mergal, pwede po ba magpabautismo ng pangalawang beses dahil yung unang bautismo ay hindi naintindihan at napasama lang noon, pero nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon ang pagsisimba. Kung kayo po ay nabautismohan, sa halimbawa sa Church of Christ, matapos nyo mapakinggan ang Ebanghelyo, ay isa lamang po ang bautismo. Sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, sa talatang 4 at hanggang 6, isang katawan, isang espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat at sumasalahat. Kaya isa lamang po ang bautismo. Kaya kung kayo ay nabautismohan na sa tamang bautismo, sapat na po yan. Kung kayo po ay nagkasala matapos ang bautismo, gaya po ng ipinayo ni Pedro kay Simon na manggagaway sa Gawa Kapitulo 8, ay dapat pagsisihan ang mga nagawang kamalian. Pansinin niyo po, at akin pong babasahin at ilalabas ko po sa inyo at idadetalye po natin upang sa pamamagitan nito ay dali lang po. Ayun. Share. Windows. Ay, hindi ko po makita. Dali po. Op. Andali lang po, ilalabas po natin yung mga talata. Ayun. Ayun.
Ayan. Sa aklat po ng Gawa, Kapitulo, yung binanggit ko po kanina ay Efeso Kapitulo 4 sa talatang 4 hanggang 6 na meron lamang pong isang balido na bautismo. Yun po ay bautismo mula po sa tamang pananampalataya sa Panginoon sa isang iglesia. Ngayon, kung siya po ay nagkasala sa Gawa Kapitulo 8 sa talatang 18, nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inialok sila ng salapi na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang mapatungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Ito pong si Simon ay nabautismohan po ito. Kung itataas po natin ang pagbasa sa talatang 13. At si Simon man ay naniwala rin at nang mabautismohan na, ay nanatili siyang kasama ni Felipe. At nang makita ng mga tanda at mga dakilang himalang ginawa niya, ay napahanga siya. Kaya nga, dahil dito ay pinagsabihan siya ni Simon Pedro. Dahil gusto niyang makamtan ang kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang salapi. At gaya po sa talatang 20, datapat sinabi sa kanya ni Pedro, ang salapi mo'y mapapahamak na kasama mo, sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Kaya yan po ang isang halimbawa pagka ang isang nabautismohan, once siya po ay nakagawa pa rin ng kasalanan sa Panginoon, ay hindi na po kailangang bautismohan siya uli. Ang dapat pong gawin niya, gaya po sa 22, ay magsisi at manalangin. Gaya po ng sinasabi din ni Apostol Juan sa unang Juan, Kapitulo 1, sa talatang 8 hanggang 9, narito po ang konteksto. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya yan po yung dapat nating gawin. Kaya inutusan ni Pedro si Simon na magsisi at manalangin. At ayon po sa ating talatang binasa sa 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang kausap po dito ni Juan ay mga bautisado na. Huwag po nating pagkakamali.